Kabanata 1976. Si Hazel Malone at ang iba pa ay nanginginig sa buong matapos marinig ang mga salita. Nabigla sila sa kanyang dominanteng aura. Gayunpaman, bahagyang naningkit si Ray Aquino sa sandaling ito. Ang paggalang at paghingi ng tawad na ipinakita niya ngayon lahat ay nakadirekta patungo sa punong tagapagturo. Tulad ng para sa mixed martial arts champion, sino siya sa palagay niya? Naisip ba niya na siya ay naging isang bagay pagkatapos makilahok sa isang maliit na scale ng mixed martial arts competition at nanalo ng kampyonato? Sa katotohanan, ang pamagat na ito, ang tinatawag na mixed martial arts champion, ay tila medyo napakahusay na maging totoo. Kumbinsido si Ray Aquino na maaari niyang masampal ang mapagpanggap na taong ito na may isang solong pagkilos ng kanyang espada hanggat handa siya. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na gawin ito. Hindi siya maglakas loob na gumawa ng isang pagkilos dahil si Harvey York ay hindi pa nagsasalita ng isang solong salita. Dahil sa takot sa maalamat na chief instructor, baka mapilit siya hanggang sa kamatayan gamit lamang ang kanyang maliit na daliri. Gayunpaman, napasinghap si Hazel nang makita niya na si Ray Aquino ay kinuyam ang kanyang kamao. Hindi alam ni Gary Duncan ang tungkol kay Ray Aquino, ngunit si Hazel ay mula sa Mordo, kaya alam niya ng lubos na ipinagmamalaki ng mga Islanders iyon. Nasa limitasyon ang kanyang kinikilos kaya naduwag siya ngayon. Natatakot siya na magalit si Ray Aquino at piliin niyang lumaban hanggang kamatayan. Pagkatapos, magiging mahirap iyon. Ito lamang na si Gary ay kumikilos ng walang tigil sa kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Kaya, maaaring sabihin ni Hazel. Pagkatapos ng lahat, tila sa kanya na ito ang teritoryo ni Gary sa sandaling ito. Kinuha ni Harvey ang isang baso ng alak at humigop, na may isang walang malasakit na ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi niya nagustuhan ng mga Islanders. Inisip ni Ray Aquino na ang bagay na ito ay magtatapos dito tulad nito. Tiyak na siya ay napakawalang imek. Ginoong Duncan, pasensya na. Kasalanan ko lahat. Nakikita ng isang sulyap ang lamig sa mga mata ni Harvey. Si Ray Aquino ay walang malay na may isang panginginig na tumatakbo sa kanyang gulugod. Sa susunod na sandali, sinampal niya ang kanyang sarili ng 2 beses. Pop! Pagkatapos ay kinuha niya ang isang bote ng alak mula sa mesa at sinampal ito sa kanyang noo. Ang kanyang mukha ay agad na natatakpan ng dugo. Nagpakita si Ray Aquino ng isang nakatagong ngiti at sinabi pagkatapos gawin iyon, matapos gawin ito, hindi ako sigurado kung nasiyahan ka, Mr. Duncan. Humakbang din si Jiro Aquino, sinuntok ang kanyang sarili sa mukha hanggang sa nanginginig ang kanyang katawan, at sinabi, Ginoong Duncan, pasensya na. Patawarin mo ang aking kamangmangan. Biglang lumingon si Ivan Xavier kay Harvey. Pagkatapos ay sinabi niya, Ginoong Duncan, dahil si Ginoong Aquino ay napakataimtim, paano kung tapusin na natin dito? Dahil nagsalita si Miss Xavier, pagkatapos ay gagawin ko silang bigyan ng pabor at hayaan silang umalis. Ngumisi si Gary, naglakad pa sulong, at tinapik ang mukha ni Ray Aquino. Magpakumbaba ka lang kapag nasa lupain ka ng dakilang bansa H sa hinaharap. Kung hinihimok mo ako sa susunod, hinding-hindi kita hahayaan. Naiintindihan mo ba? Hinawakan ni Ray Aquino ang kanyang mukha at yumuko ng magalang patungo sa direksyon kung nasaan si Harvey. Gayunpaman, mula sa mga tagalabas ang point of view, tila humihingi siya ng tawad kay Gary. Huwag kang mag-alala. Naaalala namin ang aralin ngayon. Para kay Ray Aquino, ang punong tagapagturo ay ganap na hindi mapag-aalinlangan. Gayunpaman, ito lamang ay si Gary Duncan na mapagkunwari. Kung bigyan siya ng isang pagkakataon. Kung hindi, tiyak na papatayin niya siya. Sobrang gwapo. Ito ang aking crush. Ang lahat ng mga babaeng naruroon ay nakaramdam ng pagkatukso matapos makita ang labis na pagkadominanti ni Gary. Ang nasabing isang dominanti at kahangahangang tao ay tunay na isang bihirang mahanap. Tulad ng inaasahan mula sa maalamat na mixed martial arts champion.
Ang kakayahang hayaan ang mga namumuno sa mga kapatid na Aquino na magtapos ng ganito na may isang pangungusap lamang ay tiyak na isang prestihiyo. Samantala, sumulyap din si Hazel kay Harvey at nalaman na tahimik siyang nakaupo sa likuran nila, kumakain at umiinom ng lihim. Nakaramdam siya ng pag-aalipusta sa kanyang puso. Ang ganitong tao ay tunay na hindi maihahambing kay Gary. Sa pananaw ni Hazel Malone, si Harvey York ay malubhang kulang sa kakayahan ngunit nais pa ring maging bodyguard ni Yvonne Xavier. Sa huli, nagkaroon ng napakalaking salungatan sa pagitan ng dalawang panig, ngunit si Harvey ay hindi kailanman sumulong. Hinimok pa niya ang lahat na umalis sa lalong madaling panahon. Basura, isang basura. Malaki ang pagkakaiba kung si Harvey ay maihahambing sa gwapo at cool na si Gary Duncan sa sandaling ito. Pinakamahalaga, si Yvonne ay nakatitig sa taong ito. Bum-ontong hininga si Hazel, naramdaman niya na hindi na siya makakilos ng mabait kay Harvey. Kahit na may malapit na relasyon si Harvey sa kanyang pamilya, kailangan niyang hikayatin si Yvonne na sipain si Harvey. Kung hindi man, kung wala si Gary sa hinaharap, walang silbi si Harvey kung may mangyari kay Yvonne. Umalis na. Sa sandaling ito, nakita ni Raya Aquino si Harvey na kumakaway sa kanyang kamay ng casual. Pinakawalan niya ang isang buntong hininga, kumuha ng malalim na titig kay Gary, at lumakad kasama ang kanyang mga tauhan. Siya ay labis na magalang habang siya ay umatras. Tumalikod siya at tumingin sa isang maliit na kahabag-habag. Malamig na hinaplos ni Gary gamit ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Basura ka lang pagkatapos ng lahat. Kung hindi dahil sa kay Miss Xavier, masisira na kita dito. Hindi na nagsalita si Raya Aquino at ang iba pa. Sa halip, mabilis silang umalis sa katahimikan. Young Master Duncan, lahat ng ito ay salamat sa iyo sa oras na ito. Nang makita si Raya Aquino at ang iba pa ay umalis, mabilis na lumakad si Hazel sa tabi ni Gary at ngumiti. Kung wala ka, hindi namin alam kung ano ang gagawin. Habang nagsasalita siya, kumandat pa siya kay Yvonne at sinabi, Yvonne, pinrotektahan tayo ni Young Master Duncan. Hindi mo ba siya dapat pasalamatan? Sumulyap si Yvonne kay Harvey. Pagkatapos, sinabi niya ng magalang pagkatapos tumingin sa kanya ng isang bakanteng hitsura, Thank you, Ginoong Duncan. Walang problema sa lahat, si Gary ay may mahinahon na ekspresyon sa kanyang mukha. Nasabi ko na, kasama ako rito, hindi ko hahayaan na may makakasakit sa iyo, Miss Xavier. Hanggat manatili ka sa tabi ko, kahit na dumating ang hari, hindi kanya masasaktan kahit isang maliit, hayaan ang ilang mga taga-islander. Tila tama akong mag-imbita kay Ginoong Duncan para sa iyo. Naisip ni Hazel ang tungkol sa kanyang nangungunang bro sa leaderboard at tinitiis ang paghimok na itapon ang sarili kay Gary. Tiyak na kanselahin ng pamilyang Smith ang kanilang mga plano sa pakikitungo sa iyo kung alam nila ang katotohanan na ang iyong bodyguard ay si Mr. Duncan. Kung hindi man, sa sandaling haharapin nila si Ginoong Duncan, walang silbi kahit gaano karaming mga tao ang pumunta. Madali niyang alagaan ang mga ito sa kanyang sarili. Oo, kamangha-mangha ka, batang Master Duncan. Ang apat na salita, Mixed Martial Arts Champion, ay ang pinakamalaking trademark. Ang pangkat ng mga influencer lahat ay nagsalita ng may kaguluhan sa isa't isa. Bakit gawing komplikado ang mga bagay? Mahinahon na sinabi ni Gary gamit ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Banggitin lang ang pangalan ko. Ang pamilyang Xavier, ang pamilyang Smith ay kailangang lumuhod at yumuko ng magdamag. Ang bawat tao'y walang interes na magsaya pagkatapos ng isang malaking kaganapan. Sa una, dadalhin ni Harvey si Yvonne at umalis, ngunit hindi nilayo ni Hazel na iwanan si Yvonne sa oras na ito, kahit na ano. Sa kanyang opinyon, magiging ligtas lamang si Yvonne kung nanatili siya kay Gary. Kaya, tinanong niya ang kanyang ama na si Kelly Malone, upang payagan sina Yvonne at Gary na manatili sa Malone Villa. Ngumiti si Harvey nang marinig niya ang mga salita. Hazel, napunta ako sa inyong villa dati.
Tila walang mga dagdag na silid upang magamit, di ba? Si Hazel ay sumulyap kay Harvey ng matindi at pagkatapos ay sinabi ng mahinahon, "Sino ang nagsabi sa iyo na ang villa ay ganap na walang bakante na kwarto? Nakalimutan kong sabihin sa iyo na ang aking bahay ay nagbago na nandoon na ako sa number 11 villa sa Fragrant Hill. Mayroong higit sa 10 silid sa loob nito. Tiyak na may isang silid para sa iyo kung pupunta ka, hayaan lamang na siyang Master Duncan at Yvonne na darating upang manatili. Ngunit, wala akong plano na mag-imbita sa iyo. Dahil hindi ka nararapat." Tila, pagkatapos na si Hazel Malone ay naging isang tanyag na influencer noong mga araw na iyon, dapat na gumawa siya ng maraming pera. Kaya, mabibili ng kanilang pamilya ang number 11 villa. Walang sinabi si Hazel upang maiwasan si Harvey York na mapahamak sila. Gayunpaman, hindi na niya mapigilan muli matapos na ma-provoke ni Harvey ngayon. Ilang sandali ay natigilan si Harvey matapos marinig ang mga salitang Fragrant Hill Villa. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi, "Pupunta rin ako doon dahil responsable din ako sa pag-iingat kay Yvonne Xavier. Kung ito ay nasa ibang lugar, tiyak na tatanggi siya. Dahil ito ay nasa number 11 villa sa Fragrant Hill, okay lang si Harvey doon." Ang mga kalalakihan na inayos niya ay nakalagay din doon. Bukod dito, maraming pagpatay at labanan na nangyari sa number 1 villa kamakailan, at hindi ito masyadong mapayapa sa loob. Nagpasya si Harvey na pansamantalang manatili si Yvonne sa bahay ni Hazel at hayaan ang pag-aayos at malinis ni Aiden Bauer ang bahay sa isang paunawa. Sa pag-iisip nito, hindi nagbigay si Harvey kay Hazel ng isang pagkakataon na tumanggi at tumawag. "Kumusta, Uncle Malone? Narinig kong sinabi ni Hazel na lumipat kayo sa number 11 villa sa Fragrant Hill. Binabati kita. Balutin ko ang aking mga bagay at tumira sa iyong bahay ng ilang araw. Hindi dapat magkaroon ng problema, di ba? Mabuti, mabuti. Pupunta ako doon sa lalong madaling panahon." Nakaramdam si Hazel ng pagsisisi matapos hang up ni Harvey ang telepono. Hindi niya inaasahan na si Harvey ay walang kahihiyan upang manatiling malapit kay Yvonne. Hindi ito mukhang tama. Maaari ba siyang magpasya na magpatuloy sa pagpeste sa akin matapos malaman na ang aking pamilya ay lumipat sa Fragrant Hill Villa? Maingat na tinitigan ni Hazel si Harvey nang isipin niya ito. Paano kung ang taong walang kahihiyan na ito ay humiling sa kanyang ama na pakasalan siya? Halos mahulog si Hazel sa lupa habang iniisip niya ito. Hindi umalis si Harvey kasama si Hazel at ang iba pa dahil sa mga ginawa ni Raya Aquino. Sa halip, hinayaan niyang sundan muna sila ni Yvonne sa Fragrant Hill Villa. Pagkatapos ng lahat, marami sa kanyang mga tauhan ay nakalagay na doon upang matiyak ang kaligtasan ni Yvonne. Tulad ng tungkol kay Harvey, siya ay casual na lumakad papunta sa opisina ng CEO sa Paramount at pagkatapos ay tinawag si Macy Howard. Di nagtagal, nagpakita si Macy sa tanggapan ng CEO. Halatang alam niya ang nangyari. Sa makatuwid, may ibang tao sa likuran niya sa sandaling ito. Raya Aquino. Boom! Si Raya Aquino ay nakaluhod na sa harap ni Harvey bago pa man siya makapagsalita. Nanginginig, at hindi nang ahas na sabihin ng kahit ano. Natigilan din si Macy nang makita ang eksenang ito. Bagaman alam niya na may salungatan sa pagitan nina Harvey at Raya Aquino, sumuko din si Raya sa kanya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang pinakamahusay na swordman na ito ng Shindan Wei, na mapagmataas at dominante, ay lumuhod sa sandaling makita niya si Harvey. Hindi ipinaliwanag ni Harvey. Sa halip, hinimas niya ang kanyang kamay, na sumanyas kay Macy na umalis. Pagkatapos ay tiningnan niya si Raya Aquino ng ilang beses bago magtanong ng walang pakialam, "Kilala mo ba ako?" Nanginginig si Raya Aquino. Pagkatapos bumalik, sigurado siya na hindi niya nakilala ang maling tao nang mas naisip niya ito. Bagaman ang lihim na pagkakakilanlan ng taong ito ay nangungunang lihim, sigurado siya na hindi siya nagkakamali mula nang siya ay lumahok sa Euro-American War mismo. Agad na sumagot si Raya Aquino at sinabi ng matapat,
masaya kong masaksihan ang iyong tunay na mukha sa Euro-American battlefield noon. Si Harvey ay naningkit ang mga mata at nagtanong, sino pa ang sinabihan mo tungkol sa aking pagkakakilanlan? Si Ray Aquino ay bahagyang nanginginig at sinabi, wala, hindi ko sinabi sa kahit sino. Alam ko na ang iyong pagkakakilanlan ay ang pinakamalaking bawal, Chief Instructor, tiyak na hindi ko sasabihin sa kahit sino. Bukod dito, babalik ako sa Island Nation pagkatapos humingi ng tawad sa iyo ngayong gabi at nangangako na hindi na muling papasok sa dakilang bansa H. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Si Harvey York ay naningkit ang kanyang mga mata at sinabi ng walang pakialam, ikaw ang aming panauhin. Dahil ikaw ay nasa Mordo at may hawak na isang pasaporte ng diplomatikong, walang sinumang magpapalaya sa iyo hanggat itinuturo mo ang iyong paraan ng swordmanship ng masunurin at hindi makisali sa ibang mga gawain. Sa larangan ng digmaan, nakipaglaban tayo sa kabaligtaran. Kaya natural, tayo ay magkaaway. Ngunit ito ang internasyonal na metropolis ng Mordo. Dito, walang permanenteng mga kaaway, permanenteng interes lamang. Hanggat handa mong ipaalam sa akin ang iyong halaga, pagkatapos ay ginagarantiya ko na magkakaroon ka ng isang mabuting buhay sa Mordo, 1,000 beses na mas mahusay kaysa sa Island Nation. Kung nais mong ipakita ang iyong halaga o hindi, nasa iyo ito. Pagkatapos, kinuha ni Harvey ang teacup ng walang malay at pinutok ito ng kanyang daliri. Ang teacup pagkatapos ay lumapag sa gitna sa harap ng Ray Aquino nang hindi natapon ang laman. Ang noo ni Ray Aquino ay natakpan ng malamig na pawis, at ang buong katawan niya ay tila nakababad na basa. Ang kanyang edukasyon sa pagkabata ay nagturo sa kanya upang mapanatiling ganap na may katapatan sa King of the Island Nation. Bukod dito, hindi siya patas na ang nasa harap niya ay tiyak na hindi isang tao na maaari niyang pukawin pagkatapos na lumahok sa digmaang Euro-American War. Kahit na ang ilang Sword Saint, Ninja King, at Onmyoji na mga alamat ng Island Nation ay gumawa ng kanilang mga pagkilos, tila wala silang paghahambing sa taong ito. Tila nabasa ni Harvey ang kanyang isip at sinabi ng walang pakialam, Ray Aquino, doon ilang beses na kapag ang paggawa ng mga pagpipilian ay mahalaga. Ang isang pagpipilian na iyon ay maaaring agad na magpasya kung ikaw ay nasa langit o impyerno. Uminom ng tsaa na ito, at pagkatapos ay hindi kita papatayin. Kung tumanggi ka, hindi pa rin kita papatayin. Inaasahan ko lang na maingat mong isipin kung maging kaibigan ko o kaaway ko. Si Ray Aquino ay patuloy na nanginginig ng walang tigil. Pagkaraan ng mahabang panahon, nanginginig siya na pinili ang teacup. Ang lahat ng mga tsaa ay nabuo ang mga ito nang dinala malapit sa kanyang bibig. Alas 8 ng gabi sa number 11 Villa sa Fragrant Hill. Kahit na ang number 11 Villa hindi kasing ganda ng number 1, ito ay isang villa din sa Fragrant Hill, ito ang pinakamasama. Ang halaga ng number 1 villa ay $237 milyong samantalang ang number 11, gagastos lang ang villa ng $190 milyong. Gayunpaman, kahit na ito ay $190 milyong, ito ay isang presyo na hindi pinangarap ng mga ordinaryong tao. Nakuha ni Hazel Malone ang mga karapatan sa advertising ng maraming may mga tatak na brand kamakailan dahil sa kanyang katanyagan sa Dern. Pupunta siya sa mga live na broadcast na nagtataguyod ng mga kalakal tuwing gabi at gumawa ng maraming pera. Bukod dito, ang nangungunang bro niya sa leaderboard na si Ginoong Tycoon, palaging nagbibigay sa kanya ng banal na digmaang Diyos bilang premyo. Kaya, maraming mga hotshot at malalaking boss ang nagtipon sa kanyang live na broadcast, at talaga, ang lahat ay handang gumastos ng marami. Naipon ni Hazel ang isang malaking halaga ng pangunahing kapital sa isang maikling panahon dahil sa iba't ibang mga kadahilanan. Sa makatuwid, ang pamilyang Malone ay nabili ang $170 milyong na villa kamakailan. Hiniling ni Hazel kina Yvonne Xavier at Gary Duncan na manatili sa kanyang bahay ngayong gabi,
malinaw na nagbabalak siya na magpakita. Gayunpaman, iginiit ni Harvey na sundan ang mga ito ng walang kahihiyan. Tunay siyang walang pagsasalita. Ang problema ay nakipag-ugnay siya kay Kelly Malone. Sa makatuwid, hindi siya maaaring tanggihan ni Hazel. Ito ay napakagulo sa loob ng dumating si Harvey sa number 11 Villa. Tila, inanyayahan nina Kelly Malone at Jun Lee ang maraming mga kaibigan na bisitahin ang villa at nagkakaroon ng isang salo-salo. Pagdaragdag ng mga taong dinala ni Hazel, maliwanag na ang villa ay napaka-popular. Nakita ni Harvey na nasa maayos na kalagayan si Hazel, at binati niya ang mga panauhin ng may matamis na ngiti nang pumasok siya sa bahay. Lalo na nang ipakilala niya sina Gary at Yvonne, na nakatayo sa tabi niya. Sa lahat, ang lahat ng mga taong iyon ay nagpakita ng isang mainit na ngiti nang marinig nila na si Gary ang mixed martial arts champion at si Yvonne ay ang young lady mula sa pamilyang Smith. Kabanata 1980. Ito ay dahil pareho silang karapat-dapat sa papuri, kung ito ay si Gary Duncan o Yvonne Xavier. Tulad ng para sa kay Harvey York, walang nagbigay pansin sa kanya. Si Jun Lee ay bahagyang sumimangot nang makita niyang dumating si Harvey sa villa. Siya noon ay lumakad at sinabi, "Harvey, ano ang ginagawa mo dito? Inanyayahan ka ba namin?" Ngumiti si Harvey at sinabi, "Hiniling ako ni Uncle Malone na pumunta." "Nasaan siya?" "Pupunta ako at kumustahin siya." Maingat na tinitigan ni Jun si Harvey at pagkatapos ay sinabi na may isang naiinis na hitsura. Nasa pangalawang palapag na silid ng panauhin, tinatalakay ang kooperasyon sa ilang malalaking figure mula sa sangay ng lungmen. Ang mga taong iyon ay kilalang kilala sa Mordo. Hindi sila ang mga taong dapat mong malaman. Mas mabuti kang hindi umakyat. Agad na naintindihan ni Harvey. Nabanggit niya ang pangalan ni Kelly Malone matapos na maging pinuno ng sangay. Tila napakamakatwira ni Rachel Hardy. Agad niyang pinalaki ang kooperasyon kay Kelly. Natuwa si Harvey doon. Biglang nagalit si June nang makita niya ang kalmado at nakaka-relax na hitsura ni Harvey. Pagkatapos ay itinuro niya ang nakapalibot na dekorasyon at sinabi, "Harvey, mayroon ka na bang napasok na isang bahay sa antas na ito, hindi pa diba? Ang aming villa, kahit na ito ay number 11 villa sa Fragrant Hill, ngunit ang presyo ay $170 milyong. Alam mo ba kung magkano ang $170 milyong? Kung i-convert mo ito sa cash at isalansan ito, natatakot ako na hindi mo ito maililipat. Naiintindihan mo ba? O tama, ang bahay na ito ay binili gamit ang kita mula sa live broadcast ni Hazel Malone. Ang pagdaragdag ng cash na mayroon siya ngayon, ang halaga ng net ni Hazel ay higit sa milyong-milyon. Tumawid si June at tumingin sa nakakainis na si Harvey matapos niyang magsalita. Ang kanyang conclusion ay prangka. Mayroon lamang isa, iyon ay, tiyak na hindi sapat si Harvey para kay Hazel ngayon. Pareho silang mula sa dalawang magkakaibang mga lupon. Inaasahan niyang kunin ang pagkakataong ito upang makipag-usap sa kay Harvey. Hindi kalayuan, napatingin si Yvonne kay Harvey, na hindi siya nagsasalita. Gayunpaman, si Harvey ay tumitingin pa rin sa paligid ng villa ng Time Team. Pagkatapos ay sinabi niya na may ngiti, "Hindi masama, ang villa na ito ay medyo mabuti." Kahit na nanatili siya sa number 1. Hindi talaga may kumpara ang villa sa lugar na ito ay mas mahusay kaysa sa nakaraang bahay ni Kelly. Samantala, muling dumating si Hazel. Sumimangot siya at sinabi, "O tama, Harvey, bigla kong naalala ang isang bagay. Hindi ako pupunta sa Kaizen Group matapos ang aking trabaho ngayong buwan. Kahit na ang sweldo na inaalok nila ay maganda, mas mababa ito kaysa sa kita na nakuha ko sa aking kasalukuyang live broadcast. Ang kita na nakuha ko para mabuhay ng 1 oras ay katumbas ng pagtatrabaho ng 10 taon sa Kaizen Group. Tulad ng para sa iyo, sa palagay ko kailangan mong magpatuloy ng trabaho sa Kaizen Group. Hikayatin ko ang aking ama na bigyan ka ng ilang libong dolyar upang maaari kang bumalik sa bahay at magtayo ng isang maliit na bungalow.
Tila, medyo mayaman si Hazel ngayon. Bukod dito, ang nangyari ngayon ay nagpaunawa sa kanya. Hindi niya papayagan si Harvey, na mahilig kumapit dito, at manatili sa mordo. Ang pinakamahusay na paraan ay upang palayain siya ng pera, at walang anuman sa pagitan nila. Pagkatapos, si Hazel ay maaaring magkaroon ng kapayapaan ng isip. Sapat na, alam ni Harvey ang ibig niyang sabihin. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi, "Okay, makikipag-usap ako kay Uncle Malone ng personal pagkatapos nito." Ang prangka na sagot ni Harvey ay lihim na nagngisi ng kanilang mga ngipin sina June at Hazel. Si Hazel ay medyo natakot ng ilang sandali, na natatakot na ang taong ito ay mabubuhay sa lugar na ito mula ngayon.